the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. O Heart of Jesus, pierced for our sins, and giving us your Mother in Calvary. O Heart of Mary, pierced by sorrow, and sharing in the sufferings of your divine Son, for our redemption. O sacred union of these two hearts, praised be the God of love, who united them together. May we unite our hearts and every heart, so that all hearts may live in unity, in imitation of that sacred unity which exists in these two hearts. Triumph, O sorrowful and immaculate Heart of Mary. Reign, O most Sacred Heart of Jesus, in our hearts, in our homes and families, in the hearts of those who, as yet, do not know you, and in all nations of the world. Establish in the hearts of all mankind the sovereign triumph and reign of your two hearts, so that the earth may resound from pole to pole with one cry. Blessed forever be the most Sacred Heart of Jesus, and the sorrowful and immaculate Heart of Mary. Obtain for me a greater purity of heart and a fervent love of the spiritual life. May all my actions be done for the greater glory of God, in union with the divine Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Hear and answer our prayers and intentions, according to your most merciful will. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. A reading of the Holy Gospel according to Matthew chapter 10 verse 1 to 7. Glory to you, O Lord. Jesus summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness. The name of the 12 apostles are these. First, Simon called Peter, and his brother Andrew, James, the son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus and Thaddeus, Simon the Canaanian, and Judas Iscariot, who betrayed Jesus. Jesus sent out these 12 after instructing them thus: do not go into pagan territory or enter a Samaritan town. Go rather
to the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this proclamation: the kingdom of heaven is at hand. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat. Kamusta po mga kapatid? Kamusta po ang Miyerkules natin? Today, Wednesday, July 12, 2023. At ang araw na ito is ang araw ng ating pagnonovena or devotion sa ating mahal na ina ng laging saklolo, or to our Mother of Perpetual Help. So, kamusta po mga kapatid? Sana naway nakapagsimba tayo at nagawa natin ang ating pagnonovena or devotion. So, bago po ako magbigay ng aking munting reflection, ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin na mga masugid na mga subscribers at tagapagtangkilik ng ating munting gawain na ito. Sa ating mga newly subscribers, marami pong salamat. At sa lahat, no? Sa lahat ng mga nagsusuporta, no? Sa pamamagitan ng pag-view, pakikinig, panonood ng ating munting gawain na ito. So, sa ating ebanghelyo mga kapatid, ang ating Panginoon ay tinawag, or He summoned His 12 disciples and gave them authority over unclean spirits, drive them out, and to cure every disease and every illness. So dito mga kapatid, dito natin dapat maintindihan at malaman na itong mga sakit na ito na dulot ng mga masasamang espiritu ay hindi ito mabigyan ng lunas, or hindi ito mapagaling ng isang medical doctor, no? Or medical practitioners. But they are only healed by our ordained priest, no? Na nag-specialized sa exorcism, no? But din ang ating mga ibang nating kaparian, through the sacrament of anointing of the sick, ay makapagpagaling din ito, no? Sa lahat ng mga nararamdaman natin, no? Ng mga kung anong hindi natin maintindihan, lalo na pag how many times tayo bumalik sa doktor, no? Kaya wala tayong ibang lalapitan, ano, kundi ang ating mga kaparian. Napakalungkot lang that even I myself before, no, kunting sakit lang ay lumalapit na sa albularyo. So ang dapat nating malaman dito mga kapatid, that pag lumalapit tayo sa mga albularyo ay they are not authorized, no, or hindi sila binigyan ng authority mula sa ating Panginoon na magpagaling ng may mga masakit. So in other words, ibang espiritu, kung meron man, ang tumutulong sa kanila. So naway naintindihan natin that only Jesus can heal us, no? Sa pamamagitan ng mga kanyang binigyan ng authority. So ito pong authority na ito ay binigay po ito sa ating mga kaparian, so to our ordained priest. So doon tayo lumapit at humingi ng sakramento, no? The sacrament of the anointing of the sick. At itong mga sinasapian, hindi rin ito magamot ng isang medical practitioners. So itong bagay na ito ay
ilalapit natin sa ating mga exorcist priest na siya po ang may kakayahan ito, no, para gawin ito, ang magpalayas ng mga masasamang espiritu. At dito ay pinangalanan din ng ating Panginoon ang kanyang mga dosing apostoles, no, His 12 apostles, no. At sa nabanggit na natin, ito po ay nagmula, no, sa iba't ibang places, no. So yung mga background nila nito, katulad din natin ng mga ordinaryong tao, no. But ito po ay pinili, no, ng ating Panginoon. But then may isang apostolis dito na pinili din, but then ito po yung nagkanulo, no, who betrayed our Lord Jesus Christ, si Judas Iscariot. So kaya nga naalala ko tuloy yung pag sumakay ka sa jeep, no, may mga nakalagay doon na mababasa mo na who does not pay. Who does not pay. At ang ibig pala sabihin ay sino ba ang hindi pa nagbayad. So ginawa lang nilang who does or Judas not pay. So mga kapatid, itong ating ebanghelyo ay nagpaalala sa atin that we are also, no, ay sinugo, no, dahil dito sa bandang huli sa Jesus sent out these 12 after instructing them, no. So but binigyan siya ng instruction na ito ay huwag pumunta sa mga lugar ng mga pagano, no. Do not go into pagan territory or enter a Samaritan town. Go rather to the lost sheep of the house of Israel. So, yung sambahayan ng Israel, yun ang inuna niya, no? Sa paghanap para mapabalik. Kasi dahil marami ng mga nasasambahayan ng Israel na medyo iba na ba yung takbo ng kanilang pamumuhay. But ito po ay maaari nating sabihin that yung bang napalihis na sila ng landas, no? Hindi na sila nakagawa ng mabuti dito. At then yung sinabi ng ating Panginoon, as you go, make this proclamation. The kingdom of heaven is at hand. O pinahanap niya para iproklama na ang kaharian ng Diyos ay malapit na. So tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoon ay inutusan din tayo, no? Binigyan din tayo ng tungkulin para mapalaganap ang salita ng ating Panginoon. So kung atin lang gagawin ito, ang pagpalaganap ng kanyang mga salita, so ito po ay makapagbigay ng magandang buhay din, no, sa iba. Dahil matanim sa kanilang mga puso't isipan na mayroong Diyos tayo. Sa mga nagkaroon ng malaking problema ay minsan ay nakakalimutan na may Diyos tayo. May Panginoon tayo na handang malalay sa atin. So mga kapatid, gawin din natin, no, ang ating responsibilidad pagpalaganap ng salita ng ating Panginoon. At sa ating lahat na mga sinugo, naway hindi lang tayo
magpalaganap ng kanyang mabuting balita, but sa bibig lang, but din gawin din natin ito ng may kaakibat, no, na pagtulong, no, sa mga kapos nating mga kapatid, no, yung mga nangangailangan. Dahil minsan maganda lang tayo sa salita, but din kulang tayo sa gawa. So naway itong ating ebanghelyo sa araw na ito ay makapagbigay sa atin ng kalinawagan, no, kung ano ang ibig iparating sa atin ng ating Panginoon, lalo na sa ating mga karamdaman. Pinapahayag lang ng ating Panginoon na lumapit tayo sa Kanya through His minister, our ordained priest, at manalangin tayo palagi para po tayo ay gabayan ng banal na Espiritu na makatagpo tayo ng tutulong sa atin sa ating mga problema, sa ating mga lalo na karamdaman nating physical at spiritual. So mga kapatid, naway ang araw na ito ay napaka-blessed na araw para sa ating lahat. So sa muli, ako po ay bago tapos ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa ating lahat ng mga subscribers. Marami pong salamat sa inyo. At sa lahat-lahat na tumatangkilik sa ating munting gawain na ito. Naway, ang Panginoon ay palaging nanatili sa atin para po tayo ay gabayan sa ating araw-araw na gawain at pamumuhay. At wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat at manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Let us pray. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen.